magandang hapon po sa lahat. Dito po makikita natin sa Psalms 34:11, New Living Translation NLT. Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. So dito po mga kaibigan, sa translation po ito, isa lang po, to fear the Lord. So maaring ang ibang mga verses na supporting ito ay Proverbs 1:7 na nakalagay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dito natin nakikita na pag magkaroon tayo ng takot sa Diyos, kasi alalahanin natin, God is watching us from a distance. Saan man po tayo, anywhere man po tayo, nakikita tayo ng Diyos. Ibig sabihin, wala po tayong pwedeng ilingid o kaya ilihim sa Kanya. So ngayon yung word na lihim at saka lingid, ang word na lingid ay siya, ibig sabihin ay mas mahirapan ang mga bagong henerasyon. So, pero pag sinabi mong maitatago, madali po nilang maintindihan. So, they can easily understand. So, yan po mga kaibigan, no? So, kaya ang mga version ng Biblia nakaakma po sa panahon. Halimbawa yung Reina Valera sa Espanyol 1960. So ibig sabihin, fitted po yun sa mga words o kaya language o kaya Espanyol sa panahon ng 1960. Subalit pagdating ng 80s o 90s, maaaring may mga coined words na tulad sinabi ko kanina na kung hindi po ako nagkamali ay yung sibulok, no? Sibo na nabulok. Yan sa Pilipino. So kaya kung makibigan, no? Yung anuhin natin na ang ano po talaga, ang version ng Biblia, maraming posisyon yan. Unang-una, gisorbe yan. Maliban sa gisorbe, gipray, at maraming mga matatalino ang ginamit ni Lord para mabuo yung version. So yan. So ibig sabihin na yung ginamit po natin na New Living Translation, isa sa mga bago po yan na translation. Tapos ang Tagalog na ating ginamit po naman ay Magandang Balita Biblia Tagalog version. Nakasabi doon na halika kayo mga kaibigan at tuturuan ko kayo na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. So yun po sa translation na yun mga kaibigan, na si Yahweh ay dapat sundin at dapat igalang, no? So ibig sabihin dalawang words, dalawang puntos. So ibig sabihin magsunod at magalang. Subalit dito sa New Living Translation na siyang bagong translation sa English version ay nakalagay, to fear the Lord, and I will teach you to fear the Lord. So yan po ang nakapokus niya, no? And I will teach you to fear the Lord. So ibig sabihin na isang word lang o isang puntos lang po ang binigyan emphasis ng translation po na yun. Subalit sa Magandang Balita Biblia Translation version ay dalawang word, sunod at galang. Subalit pag ating isuma total, ang sa Tagalog version na ating ginamit ay magiging tatlo na pag isanib versa natin ang
NLT o New Living Translations at Magandang Balita Biblia Tagalog. So naging tatlo na. So sunod, galang, takot kay Lord. So di ba maganda na siya, no? Dahil naman sa Proverbs 1:7 nakalagay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ibig sabihin yan, makibigan, alalahanin natin na si Lord ay palagi pong nakatingin sa atin. God is watching us from a distance. So yan, no? So kaya napakaganda na pag tayo ay mag-aral tungkol sa magandang balita, napakaganda na sari-saring version o kaya hindi lang isang version ang ating bigyan pansin para ma-analyze po natin at maliban siyempre na bago tayo mag-Bible study, humingi tayo ng wisdom, knowledge, and understanding kay Lord. O iba na talaga na siyempre yung mga version na yun, tulad po sa sinabi ko kanina, pinag-pray po yan, pinag-aralan. Kaya ibig sabihin na hindi basta-basta kusito. Tulad yung Pinoy version ngayon, bago yan pinalabas, inano muna. May public consultation. Yan, no? Sa public consultation, inano po yan. Parang may mga forong pag ginawa yan. Tapos, bago i-finalize yan, inano muna. No? O, pinatingnan. I-review ng mga scholars natin. No? So, ibig sabihin, makibigan na hindi po basta-basta ang mga version. No? Kaya napakaganda pag gamitan natin po ng different kinds of version. So, hindi lang isang version. So, makaibigan, ano natin kanina?